Okay, ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman at welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel. Bago po tayo bumati at magpasalamat ay gusto ko lang muna ang basahin ang ating content ngayon mula sa katanungan ni Amari Yusip Kalalagan. Okay, ang sabi niya ay, Sir, tanong ko lang about sa magazine. Okay lang po ba na punuin natin ng bala ang magazine tapos nakatago lang ng mahabang panahon? Sana mapansin ninyo ang tanong ko. Salamat po. Okay, papansinin natin. Pero ito ay may video na ako nito noon, matagal na. Mga 2 beses ko na yata ito nagawa ng video. Pero sabi niya sana mapansin. Ngayon, yung video ko ay susuportahan ko ngayon. Yung una kong video ay kung ano yung sasabihin ko ngayon, ayon din ang sasabihin ko ngayon. Pero susuportahan natin kukuha tayo ng support mula sa Google. Okay, so bago yan ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan dahil sa pag-share ninyo ng ating mga videos, dahil dumarami ang ating mga subscribers. Tayo ay meron na ngayong 46,000 mahigit na 500 plus. Okay, 47,500 plus na mga subscribers dahil yan sa inyong pag-share ng ating mga videos. At maraming salamat din sa hindi nag-skip ng ads dahil nadadagdagan yung ating revenues na kung saan ang ating kita sa YouTube channel ay tinutulong natin doon sa ating mga beneficiaries na anak ng mga single parent na mga nag-aaral. Binibigyan natin ng counting allowance para makapagpatuloy ng pag-aaral. At maraming salamat dito sa nagpadala dito sa ating GCash number. Yan. Huwag po ninyong tawagan yung number na yan para bumili ng baril. Wala po kami pinagbibili ng baril. Mag-message lang po kayo dyan kung kayo ay may paabot na tulong para kayo ay ma-recognize kagaya ni Aljon Dating at Jubit Francisco. At lalo tigit maraming salamat din kay Sir Noli Peace America sa pagpapadala naman sa ating premier videos. Malaking tulong, Sir, yung mga tulong na yung pinaabot sa ating mga beneficiaries. Okay, punta na tayo sa katanungan ni Amario Jose Kalalagan. Okay, pagbalaging puno yung ating mga magazine, puno ng bala, tapos ay nakatago lang ng matagal na panahon, yan ba ay makakaapekto sa ating spring? Okay, sa aking karanasan bilang isang mekaniko, yung mga sasakyan na laging kargado, yung laging puno, laging mabigat ang karga, ay madaling sumuko yung kanya suspension, which is ang suspension niya is spring. So, yun ang pinagbabasihan ko. At bukod pa dyan, pag yan ay, ang isa pa nakakaano sa spring ay yung laging natitensyon, yung laging kamukha ng mga recoil spring. Yung bang laging nagaganon. Okay, yung lagi nagaganon, yan ang nakakabawas din ng lakas ng spring. Okay, paano naman kung ang spring ay yung nakasuko lang, yung nakasuko ng matagal? Nababawasan ba yan? Okay, sa tingin ko dyan, ito, sarili kong opinion ito. Pagka pinatagal ninyo ng gano'n ng spring ninyo, yan, yung ibang kasi ako ng mga spring na mga nakatago na matagal na, yung mga nire-restore ko, ay nagkakamero ng kalawang yung mga spring. Kakamero ng kalawang. At pag yan, dahil sa moist, at pag yan ay siyempre, kinain-kain na ng mga kalawang yan, siyempre mahina na yan. Siyempre mayroong mga parte niya na kinalawang na, yung parte na yun, mahina na yun. Kaya, dapat, yung mga spring natin, paminsan-minsan, ay ating chinecheck at nililinisan. Ngayon, kung matagal lang yan na nakakompress na ngayon, puno ng bala at yan ay kinalawang, ay di siyempre, yan ay hihina. Dahil nga may kinalawang na. Siyempre, anumang bagay na kinalawang na ay hihina. Kaya, mas maganda sa spring yung pamisan-misan ay lumalaro para hindi kalawangin at pamisan-misan ay nililinis. Dahil kung nakatago yan, ay hindi man yan malilinis.
At pag yan ay kinalawang, yan ay yung matagal na nakaganyan at kinalawang yan, ay di hihina yan. Lahat ng bagay ay nangangalay at sumusuko. Okay, yun ang aking experience dyan. So, para maiwasan yan, ang turo ko dyan ay ang aking magazine ay niro-rotate ko. Halimbawa, may 3 akong magazine. Ngayon linggo, yung isa ay hindi puno. 1/2 lang o yung kalahati lang. Tapos sa sunod naman na linggo o sunod na araw, kung anong gusto ninyong rotation, yun naman ang inyong pupunuin. O kahit 1 buwan. Ang tanong kasi dyan ay anong haba ng panahon bago kayo mag-rotate o bago kayo ipahinga ninyo ang inyong spring. Yun ang tanong dyan. Basta't ang advice ay kailangan na i-rotate ninyo yung inyong magazine. Kumbaga puno ito ngayong buwan. Itong magazine ito puno ng bala ngayong buwan. Ay sa sunod na buwan ay pahingahan naman ninyo. At yung isang magazine naman ang puno, ito naman ay 1/2 lamang. Kalahati lamang ang laman. So yun ang ginagawa ko. Pero kung kayo ay may lakad, ay punuin na ninyo. Bakit? Kung kayo ay may lakad, wag naman kayo ilalakad kayo sa labas ay ang bala ninyo ay sa halip na puno ay 5 lamang. Punuin ninyo pag may lakad. Pero kung nakatago lang, sa tingin ko, ay kung itatago lang ninyo, ay wag ninyong punuin yung magazine ninyo. Kasi nga, para bang pinapahirapan lang ninyo yung magazine ninyo Mantakin mo, compress na compress yung spring na yan. Pero ang mga modern magazine magagandang spring yan. Hindi ko sinasabi na hindi magagandang spring. Pero kahit anong ganda ng spring yan, ang sabi ko nga ay lahat ng bagay na ating inaabuso ay hindi maganda. Pag inabuso natin. Ngayon, kung tayo naman ay sundalo, ay walang problema. Kahit yan ay laging puno. Laging punuin yan. Ay sundalo tayo Walang problema Kung issue naman ng gobyerno yan Kung yan naman ay masira Pero dapat nating malaman din na pag ang spring na ay mahina na, uwik na, ay dyan lumalabas ang malfunction. Kaya dapat nating ingatan din yung mga spring. Baka naman na mag-malfunction. Kaya yung mga sundalo, bago yan sumabak sa girat, tinitesting naman nila yan Tinitesting nila yung hindi naman yan basta-basta lalabas o pupunta sa isang mission nang hindi titestingin nila yung magazine nila. Tinitesting nila yan kung siyempre titestingin yan. Kung ako ang sundalo, halimbawa, titestingin ko yung mga magazine ko. Titingnan ko kung ano ba yan, kung malakas pa ba yan. 'Di ba? Ginaganon yan. O kung malakas ang spring yan. O lalagyan ko ng bala yan. Titingnan ko kung kaya nga pag ginaganon pa yan. Okay. So, ayun ang niyan. Pero punta na tayo sa katanungan. At tingnan na natin yung kung ano ang sinasabi ng expert. Okay, ang sabi dito, ang sabi dito ay tingnan natin sabi dito. Ang sabi dito ay that's where you unload magazine and let them rest for a while. Ang sabi dito. Rest for a while din ang sabi dito. So just to be safe, ang sabi, para maging safe, ang sabi dito ay so just to be safe, the best practice is to rotate the magazine periodically. I-rotate natin yung magazine, ibig sabihin, lalagyan natin ng panahon na yan ay puno at lalagyan natin ng panahon na hindi puno. I-rotate natin. Kumbaga itong magazine na ito ay puno ngayon, pagdating ng 1 buwan, bahala na kayo kung ano. Ito naman ang pupunuin at ito naman ang kalahati. Kumbaga kung ilan naman ang magazine ninyo, just to rotate ang nakalagay dito. Yun din naman ang turo ko nung mga naunang videos ko
sa aking experience, ang ginagawa ko araw-araw nire-rotate ko o isang bisis, isang linggo. Nire-rotate ko yung aking mga magazine. Yan ang sabi dito, the best practice is to rotate the magazine periodically. That's where you unload your magazine and let them rest for a while. O, inire-rest ninyo for a while. Pinapahinga din yan, parang tao. And switch to second to set magazine to keep loaded for the next cycle. So yun, yung ibang magazine naman nga ninyo ang puno. Papahingahin naman ninyo yung isang magazine ninyo, yung ibang magazine ninyo. Ang tanong ay, how often is periodically? Ang tanong ay, gaano katagal yung periodical na pag-rest ng magazine? Ang sabi dito, that's a great question. Yun ang tanong. A gunsmith at Beretta who claimed not to be speaking on behalf of the company. Ang sabi ng gunsmith ng Beretta, told us he rotate his personal carry magazine every 2 weeks. Ito ay galing sa Actually, ngayon ko lang ito binasa kasi paulit-ulit yung tanong . Actually, ito palagay ko 2 beses ko nang nagawa nito ng video. Pero yun din ang sinasabi ko ngayon, naghanap ako ng susuporta doon sa aking experience, sa aking theory. Kasi yun ang aking theory . So tumama naman yung aking theory. Yung gunsmith ng Beretta, hindi siya nagsasalita in behalf sa kanyang kumpanya. Nagsasalita siya, ang sabi niya, in behalf doon sa kanyang personal. At sinabi niya na, rotate his personal carry, yung personal carry magazine niya every 2 weeks. Ang sabi naman, the customer service rep we spoke from 6 Hour said, from 6 Hour said naman, that once every 6 months, ang sabi naman ng taga 6 Hour, once every 6 months would be sufficient. Pwede every 6 months, walang problema, basta ang mahalaga, niro-rotate ninyo every 6 months. Walang problema, may nagsasabi. Kaya ako nga every day, every week, niro-rotate ko. Pero ang mahalaga dyan ay niro-rotate ninyo yung inyong magazine. Yun ang sabi, every 6 months would be sufficient. Ang sabi naman ng taga 6 Hour. However, ang sabi naman ni David Cockhall of McGar, the company that manufacture the factory magazine of SIG, as well as Roger, Smith & Wesson, CC, and several other, give us the answer that seem most common. We recommended following standard law enforcement practice, and that's to rotate magazine every 90 days. Ang practice pala ng mga enforcement practice ay every 90 days. Every 3 months. Okay? Yun ang sabi ng Roger, Smith & Wesson, CC at ng several others. Yan ay sabi ng mga manufacturer. Mga manufacturer na nagsabi niyan. So yung nang basa akin, ito ang ibas ninyo, wag ako. Kasi may nang basa akin diyan . Hindi ko naman pinapansin yung mga baser. Kasi yun ang kasi may common sense din tayo . Common sense lang din ang ginamit ko diyan. So, ngayon nakakuha ako ngayon ng support mula dito sa mga expert. Sabihin ba ninyo na mas expert ako sa mga yan? Mas expert yang mga yan. Okay, may nagsasabi na every 6 months, may nagsabi na every month, may nagsasabi na every 3 months. Ang importante ay niro-rotate ninyo yung magazine. Ang sabi niya, give us the answer that seem most common. Ito yung most common. We recommended following standard law enforcement practice that to rotate magazine every 90 days. Yan ang sabi naman ng mga law enforcement. He also suggested that rotation as a good opportunity to field strip, clean and inspect magazine to make sure there aren't any other problem that could cause malfunction. Okay,
At yung pagro-rotate na yon ng inyong magazine ay doon ninyo malalaman kung yung inyong magazine ay nagkameron na ng problema. Dahil pag yan ay chinichik ninyo, tinatanggalan ninyo, siyempre, at naglulod ka, malalaman ninyo yan. Malambot na to, makukumpara ninyo yan dahil palagi ninyong ginagawa yun, alam na ninyo yung tensyon ng inyong magazine. Ngayon, pagka hindi ninyo laging ginagawa yun, hindi ninyo alam kung ano na talaga ang tamang tensyon ng inyong magazine, ng inyong spring. Yun ang magandang pagkakataon na malinis pati ninyo yung inyong magazine at ma-inspeksyon ninyo yung inyong mga spring. Kung every 3 months yan, kung every 6 months, kung every week yan, yun ang pagkakataon na malalaman ninyo o may inspect ninyo yung inyong mga spring at mga magazine sa pamamagitan ng inyong pagro-rotate ng bala. At malalaman din ninyo yan kung yan ay may moist, kung yan ay marumi na. Yun ang importante niyan. So yun, ang sabi nga dito ay para to make sure that there aren't, na walang problema na magiging dahilan ng malfunction. Ito, polymer follower in particular seems to be common failure point of magazine. Yan. Ito, hindi ako nagsabi niyan. Polymer followers in particular seems to be a common failure of point of magazine. Okay, yung mga ganito daw ang common point of problem. So, ang sabi pa dito ay adding some complexity to this debate is whether loading the magazine on their full capacity will make any difference in how quick the spring wear out. It's not rare to hear the advice that 17. So, ganun din ang sinasabi niyan. Papahabain lang natin. Basta't ang importante dyan ay niro-rotate natin yung ating mga magazine. Walang problema. Ang sabi dyan ay hanggang 6 months. Walang problema. Pero kung taon na siguro, ay baka kinalawang na nga yan. Hindi natin masasabi. Depende yan sa kondisyon ng inyong lugar. Kung yung lugar ba ninyo ay humid o kung saan ninyo basta ipinatong yan dyan sa ibabaw, hindi ninyo inilagay sa safe na kahon, basta nakalagay lang yan dyan, ay talagang magkakameron ng problema yan. So, suma total, yung mga itinuro ko nung una kong video ay tumutugma dito sa ating binasa na dapat i-rotate. At ang pinakang matagal dito, ang sabi ay 6 months. Walang sinabing 1 year. Ang mga law enforcement ay 90 days, 3 months. Pero ako, ginagawa ko ay weekly. Minsan, pag ako'y sinisipag, ay daily pa. Yung ginagawa ko. Wala naman problema doon. Ang ano nga dyan ay, ang tanong nga dyan ay, gaano katagal? Wala naman problema. Ang importante ay niro-rotate ninyo yung inyong mga magazine. Ibig sabihin ng niro-rotate, ngayon ay hindi puno, sa ibang panahon ay puno. Yun ang suma total dyan. So, palagay ko ay nabigyan ko ng suporta yung una kong mga itinuro. Kaya ko ito inulit ay para naman yung mga basher natin ay magising. Kasi may basher tayo dito eh. May mga basher ako dito nung ito kinontent ko. Hindi ko na nga lang pinansin. So, ngayon, kung ako'y binabas ninyo sa aking mga pagtuturo, nasa sa inyo na yun. Hindi naman ako nakikipagmagalingan sa inyo. Talagang hindi naman mawawala yung mga basher sa social media eh. May nagsabi pa nga sa atin na tayo ay bubo eh. Di, tanggapin natin. Walang problema. So yan, at sana may nasa sa inyo na yan kung paniniwalaan ninyo yung aking mga sinasabi dito. Pero sa ngayon dahil sa dami ng basher ay kumukuha na ako ng mga support mula sa Google. At meron din namang hindi naniniwala sa Google. Ay lalo tayo walang pakialam doon. Ay hindi na kayo naniniwala sa akin. Hindi pa rin kayo maniniwala sa Google.
ay di sarili na lang ninyo ang paniwalaan ninyo. At wala namang problema dun. Okay, so ayan, at tingnan na lang natin yung ating mga community spotlight. Kung mga sino na. Ang ating community spotlight sa ngayon ay si Rag Ferns. Shout out sa iyo, Rag Ferns. Meron kang 85 engagement. Shout out sa iyo, Niegas Waray. Meron kang 12 engagement. Shout out sa iyo, Karim Sapayani. Meron kang 40 engagement. Shout out sa iyo, Aison Dimar Kat. Meron kang 2 engagement. Shout out sa iyo, Alfred Molehar. Meron kang 41 engagement. Okay, shout out sa mga kababayan ko sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Meron na tayo dyan bagong Papa Burger. Sa halagang 40 pesos. Buy one, take one. Mapapaburger kay sarap at marami pang pagkain dyan na inyong ma-order. Matatagpuan ninyo doon sa dati kong machine shop, Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. Maraming salamat sa inyo. God bless.